Bagay na bagay ba kay Herlin Budol ang blonde hair na ganito? So kung titignan mo yung kanyang straight cut na may bangs na blonde hair. And makaka-receive ba siya ng backlash regarding sa cultural appropriation or inappropriation issue tungkol sa pagsusuot ng kanyang blonde hair sa picture na ito? May bagong kakaibang look ngayon si Herlin Budol at ito ang kanyang blonde hair. So, yes, blonde hair naman ang itsura ni Herlin Budol ngayon. So, ang tanong is, bagay ba sa kanya ang ganitong hair? Especially during sa finals night ng Binibining Pilipinas. So, imagine nyo na lang na ganito yung color ng hair niya sa swimsuit, tapos sa finals evening gown din. And then, pati na rin sa Q&A. So, sa tingin nyo ba, bagay na bagay kay Herlin Budol ang ganitong klaseng hair sa finals night ng Binibining Pilipinas? O, di ba? Pero, kung titignan mo yung hair, parang yan yung opposite sa pagmamodel niya using the afro hair na kung saan nagkaroon ng sarit-saring mga issue, especially no nag-react ang isang pageant vlogger na African-American na si Devona. Ayon dito sa comment section, sabi dito is gaano ka-oppressed ang mga black people noon. So yung ilan dito is hiwalay sila ng banyo. If pumasok ka sa kubeto ng mga babaeng puti, makukulong ka. And then yung isa is hiwalay ng drinking fountain, coffee and water dispenser. Ganyan sila pinagdidirihan noon. Tapos, yung isa pa is wala silang access sa public transportation. Yeah, totoo yan. Tapos, hiwalay sila ng schools. May schools for white, schools for black, or colored. Ayun. And then, the only opportunity given to them is to become slaves. And the hell, they were even treated as animals to the point na mismo sabon ay luxury na sa kanila. Yes, totoo yan. Kasi, syempre, yung pag meron kang sabon, pwede ka na maligo, and ang mga slaves bawal pa nga sa kanila maligo eh. And then ayun, wag na tayo maging bulag sa mga kahayupan noon dahil ang nakakalungkot pinaglalaban pa rin ang mga ito hanggang sa ngayon. Yes, ang dami pa ring discrimination na nangyayari hanggang ngayon, and this time it involves gun violence. Kaya nakakatakot yung ganito, and then it also involves physical violence. Sovereign. So, kilalang African-American beauty pageant vlogger, and siya ang isa sa mga nag-react ng grabe kasi yung pagsusuot ng wig, afro hair ni Herlin Budol is deemed na parang culturally insensitive para sa mga katulad niya na African-American or people with color. But then, despite sa kanyang naging reaction, syempre, nag-defense naman si Mr. Wilbert Tolentino, ang kanyang manager ni Herlin Budol. So, na wala po siyang nilabag. Hindi po nag-intend yung picture na yan na racist. Wala po silang nilalabag na law sa picture na yan. Kaya, ayun, hindi nila tinanggal or inedit yung mga caption ni Herlin Budol sa kanyang Facebook, sa kanyang Instagram. Ayan. So, chinek ko pa rin, same pa rin yung context ng kanyang caption sa Instagram and sa Facebook page ni Herlin Budol. O, diba? Nabubula ko. Yung Facebook page ni Herlin Budol. So, let's wait and see kung magkakaroon ulit ng panibagong reaction ng mga various articles o kaya ng ibang vloggers or ng ibang mga kung sino-sino. So, yes, we will expect na may mga feedbacks. Pero sa tingin ko, hindi as many or as intense sa picture na afro hair ni Herlin Budol. So, I think there will be lesser na reaction. Speaking of discrimination towards Asians or Middle Easterns, lately nakaranas din ang mga Pinoy sa USA ng discrimination. So, yan yung isa na kung saan ang isang repeat offender ay siguro
nasa influence siya ng alak or pinagbabawal na gamot. So, pinagtripan niya ang isang Pinoy na family, and then ang masaklap doon is gumamit talaga siya ng racist slurs. So, nagkaroon talaga ng matinding backlash regarding sa ginawa ng repeat offender na ito, at na-arrest siya, and then marami pa siyang mga kinumit na crime. So, talagang repeat offender ang rule breaker na ito. So, yan lang sa isa sa mga malungkot na senaryo na hinaharap ng mga hindi lang African Americans, kundi pati na rin ng mga Asians or yung mga non-Caucasians na nasa Western countries. Kaya, educationally wise, nagkakaroon talaga ng history topics ang mga pictures na i-connect sa mga ganito na issue. So, there are mga debates, nagkakaroon tayo ng excavation of our history, especially dito sa Pilipinas, na kung saan na-experience din natin ang discrimination from the colonizers, kasi nga, hindi daw, yung itsura daw ng mga Pinoy is different sa itsura ng Caucasian. So, nagkakaroon ng discrimination, segregation, yung mga ganon na issue din. Kaya, kung i-base nyo sa mga subjects nyo sa high school, masasabi mo na, ay, o nga no, nakaka-relate ka rin talaga. And syempre, sa mga experiences ng mga Pinoy sa ibang bansa, sa Western countries, na nakakaranas din talaga ng discrimination or racism. Kaya, yun ang nakakalungkot. So, anyway, I hope may natutunan ka dito sa short vlog na ito regarding sa picture ni Herlene Budol, and kung saan-saan na tayo napadpad tungkol sa mga culture-related issues or mga sociological norms or history, o diba? Kaya yes, go pa rin tayo kung saan andun si Herlene. Syempre, full support na lang until the end. So, sana maka-podium finish siya sa Binibining Pilipinas para naman magbunga lahat ng mga efforts and sacrifices niya. So, that's it for now. Thank you for watching. Kung may gusto kayong i-suggest or react na pwede nating i-vlog, so mag-comment down below lang kayo kung sino yung gusto nyo pang candidate na i-vlog natin. And you can also message me sa Facebook page or Instagram, The Story of Anthony. So, ayan guys, thank you for watching and have a wonderful day.